Sa gitna ng disyerto, isang babae ang nakasaksi ng brutal na krimen. At dahil dun, naging target siya ng 6 na armadong kriminal. Akala nila isa lang siyang madaling biktima, pero hindi nila alam mali ang babaeng pinili nila. Jij wil mij niet zeer maken. Boski. Where kita smik. Isang araw, gaya ng nakasanayan, pinahinto ng pulis ang isang sasakyan para sa routine inspection. Si Pete ay bagong pasok pa lamang bilang road dealer. Nang iabot niya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho, halatang nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad napansin ng pulis kung gaano siya kinakabahan, kaya hiniling niyang suriin ang laman ng cargo compartment. Sa mismong sandaling yun, may isang puting kotse na huminto at nagtanong ng direksyon sa pulis. Wala siyang ideya na ang mga lalaking yun ay mga malakas na drug trafficker. Sa isang iglap, napalibutan siya. Dahil sa dami ng baril na nakatutok sa kanya, hindi na siya pumalag. Binutukan siya at nawalan ng malay, at pagkatapos ay dinala kasama ang kanyang patrol car. Lumiko sila papunta sa isang makitid na malupang kalsada. Maya-maya may natagpuan silang daan papasok sa tahimik na lugar. Plano nilang dalhin ang pulis sa isang liblib na lugar at patahimikin na siya habang buhay. Kasabay nito, pauwi si Emma at kinailangan niyang dumaan sa parehong malupang kalsada. Biglang tumirik ang kanyang sasakyan. Wala siyang ibang magawa kundi bumaba at tingnan ito. Napansin niyang may usok na lumalabas mula sa hole. Nang suriin niya, nalaman niyang may tagis ang radiator. Sinubukan niyang tumawag ng tulong pero napakaliblib ng lugar at walang signal ang cellphone. Habang nag-iisip siya kung ano ang gagawin, biglang umalingaw ang isang putok ng baril sa malayo. Agad niyang naramdaman na hindi ligtas manatili roon. Kumuha siya ng isang bote at nagtungo sa mga bulol sa malapit upang maghanap ng tubig. Hindi pa siya gaanong nakakalayo nang makita niya ang ilang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Hihingi na sana siya ng tulong pero may kung anong mali. Ang lalaking nangunguna sa kanila ay si Bosman, ang pinuno ng grupo. Nang makita niya si Emma, agad niyang inutusan ang mga tauhan na hulihin ito. Tumakbo si Emma ng buong bilis pero hindi siya nakalayo. Nahuliling siya ng mga tauhan ni Bosman. Matapos makita ang kanilang kalupitan, hindi na siya nangahas sumigaw. Sa harap ng mga walang awang kriminal, napayuko na lang siya sa lupa, takot na gumawa ng kahit anong galaw. Sa sandaling yun, ang pulis na nakahandusay sa malapit ay unti-unting nagkamalay. Balikat lang niya ang tinamaan ng bala. Tahimik niyang sinenyasan si Emma na manahimik. Habang abala ang mga kriminal sa kanya, dahan-dahan siyang gumapang papunta sa kanyang patrol car. Samantala, nagsimulang tingnan ng grupo si Emma na may masamang balak. Lumapit si Bola sa kanya. Het is aan hem. Nagmakaawa si Emma pero wala itong epekto. Kinalagad siya ni Bola papunta sa isang malapit na lalagyan ng tubig at ika na din doon gamit ang posos. Nang umalis si Bola para habulin ng pulis, aksidente niyang nahulog ang kanyang kutsilyo sa lupa. Nagpaputok si Bosman ng ilang beses pero hindi niya natamaan ng pulis. Sa galit, kumuha siya ng sniper rifle mula sa sasakyan at tumakbo para humanap ng mas magandang pwesto. Nang makahanap siya ng tamang lugar. Samantala, napansin ni Emma ang isang sinturon na nakahandusay sa malapit. Sa loob ng pouch nito, nakita niya ang susi ng posos. Agad niyang inalis ang pagkakakadena.
Pinulot niya ang kutsilyong nahulog at umikot sa kabilang direksyon pabalik sa kanyang sasakyan. Mula sa trunk, kinuha niya ang isang malaking backpack na may lamang hiking supplies. Alam niyang kung mananatili siya sa malupang kalsada, madali siyang mahuhuli ng mga tauhan ni Bosman gamit ang kanilang mga sasakyan. Kaya nagpasya siyang pumunta sa mababatong lugar. Samantala, pumalit si Bola at nagalit nang malaman na nakatakas si Emma. Natalanta rin ng iba dahil natakot silang isumbong sila sa pulisya. Nang marinig ito ni Bosman, lalo siyang nagngit-ngit sa galit. Tinutusan niya ang 2 tauhan na maghanap sa kakabaan ng dirt road at ang 2 pa ay pumasok sa kagubatan. Naiwan si Bosman at Pete upang maghintay. Sa mga sandaling yun, nagtatago si Emma. Nanginginig pa rin siya sa takot pero alam niyang kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang manatiling kalmado at malinaw ang isip. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga dala at itinapon ang anumang hindi kailangan. Samantala, natagpuan ng isa sa mga tauhan, si Baz, ang sasakyan ni Emma. Sa loob nito, nakita niya ang lisensya nito. Napagtanto niyang hindi ito taga roon at malamang ay hindi kabisado ang lugar. Batay sa mga bakas ng paa na iniwan ni Emma, naisip niyang tumakas ito papunta sa mababatong lugar. Kumpiyansa siyang mahuhuli nila ito sa lalong madaling panahon. Ang hindi nila alam, may ibang pinanggalingan si Emma. Ang kanyang ama ay dating isang elite reconnaissance soldier. Sa edad na 16, naituro na sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng alam nito. Ang kakayahan niyang pekalmihin ang sarili ng 2 kapilis ay bunga ng matagal na pagsasanay. Sadyang gumawa si Emma ng 3 magkakaibang bakas ng paa sa iba't ibang direksyon upang nituhin ang mga humahabol sa kanya. Kung maling landas ang sundan nila, magkakaroon siya ng sapat na oras. Nang makita ni Bosman at ng kanyang mga tauhan ng 3 landas, humanga sila sa kanyang talino. Para makasiguro, nahati sila sa 3 grupo. Inutusan ni Bosman ang lahat na agad mag-report kapag natagpuan siya. Sa mga sandaling yun, nakakita si Emma ng isang maliit na lawa. Pinuno niya ng tubig ang kanyang bote at nilagyan nito ng purification powder. Ngunit bago pa siya makainom, natagpuan siya ni Bola at Jay. Gusto sanang diradyo ni Jay ang iba pero pinigilan siya ni Bola. Determinado itong bumawi sa kanyang pagkakamali kanina, kaya nagpasya siyang siya na mismo ang haharap kay Emma. Sinabi niya kay Jay na huwag mo lang ipaalam kay Bosman. Tahimik na nilapitan ni Bola si Emma habang umiinom ito. Mula sa likuran, itinutok niya ang baril. Sa sandaling iyon, wala sa posisyon si Emma para lumaban. Pinagmasdan siya ni Bola na may manyakol na panganibik at tinutusan siyang hubarin ang kanyang damit. At heto na nga mga lods. Nakiusap na si Emma na ayaw niya makasakit, kaya dapat itigil na ni Bolan ang kamanyakol niya. Pero pinagtawanan lang siya nito at sinampal pa. At ayun na nga, nagkabutas-butas siya ngayon. وين راكي تغسمك. Pagbalik ni Jay upang tingnan ang sitwasyon, si Emma lang ang nakita niya sa tabi ng lawa. Hindi niya napansin ang bangkay sa lupa. Tinawag niya si Bola sa radyo pero walang sumasagot. Tinanong siya ni Bosman kung ano ang nangyayari at tapat niyang sinabi ang lahat. Pagkarinig nito, agad siyang hinutusan ni Bosman na patayin si Emma. Narinig ni Emma ang utos sa radyo ni Bola. Agad siyang nag-transform sa survival mode. Nang papalapit na si Jay na may hawak na baril, nakita nito ang bangkay ni Bola at naduwal sa nakita. Samantala, nakaabot na si Emma sa isang bahagi ng burol, perpektong lugar para sa ambush. Pero ang tunay niyang layunin ay mabuhay, hindi ubusin ang lahat ng kalaban. Ginamit niya ang radyo upang balhan sila at hikayatin na tumigil na sa paghabol. Pero ang sagot lang ni Bosman ay pagmumula at pangakong huhulihin siya kahit ano pa ang mangyari. Nang makarating si Jay sa paanan ng mabatong bangin, napansin niyang biglang nawala ang mga bakas ng paa. Bago pa siya makapag-react, may bumagsak na bato mula sa itaas at tumama sa kanya. Nang makitang hindi na ito gumagalaw, naghanda na si Emma na umalis. Bumaba siya mula sa itaas, pero hindi pa pala patay si Jay. Hey, Jay! Matapos makarinig ng putok ng baril, paulit-ulit siyang tinawag ni Bosman sa radyo. Ngunit ang sumagot ay si Emma. Sa sandaling iyon,
tuluyan siyang nagbago mula sa hinahabol, ngayon naging manunugis. Habang balak sana niyang magpahinga kahit sandali, muli na namang nakahabol ang mga kriminal. Osman. Nang makita niya ang isang abandonadong farmhouse sa paanan ng burol, mabilis siyang nakaisip ng plano. Sa puntong iyon, sa 4 na tauhan ni Bosman, 3 ang nagsisimulang makaramdam ng kakaiba. Si Pete ay nagsusuka pa. Hinala nila dahil ito sa tubig na nainom nila mula sa lawa kanina. Pagdating ni Emma sa farmhouse, nakita siya ni Pete. Naiwan si Bosman sa likod na may hawak na sniper rifle para magbigay ng cover. Samantala, ang 3 ay bumaban ng burol. Sigurado si Bosman na kapag lumantad si Emma, kaya niya itong pabagsakin sa isang putok. Matapos suriin ang paligid, natukoy ni Emma ang isang ligtas na daanan. Mula sa kanyang pinagtataguan papunta sa isang partikular na silid, nananatili siyang wala sa linya ng paningin ni Bosman. Dahil maraming gusali ang farmhouse, naghiwa-hiwalay ang 3 lalaki. Hindi kalayuan, biglang napasigaw si Pete, nag-trigger niya ang isa sa mga patibong ni Emma. Mula sa mataas na pwesto, tumalon si Emma pababa. Nanginginig sa takot, hindi na nangahas pumasok si Pete. Nakatayo lang siya sa pintuan at sumisigaw. Nang walang sumagot, napilitan siyang pumasok. Naghihintay na si Emma sa dilim. Dahil sa takot, nagsimulang magmakaawa si Pete. Sinabi niyang may pamilya siyang pinubuhay at napilitan lang siya sa trabahong yun. Sa kabila ng lahat, naawa si Emma at pinatakbo siya. Sinabi niyang huwag na itong lumingon at umalis na agad. Pero paglabas pa lang ni Pete, pinagtaksilan siya. Hindi na nagatubili si Emma. Ilang sandali lang, napasigaw si Pete, tinamaan siya ng isa sa mga patalim na ibinato ni Emma. Sa labas, lalong tinabahan si Bosman. Walang sumasagot sa radyo kaya siya na mismo ang tumungo roon. Sa puntong ito, sa 3 niyang natitirang tauhan, si Bas na lang ang buhay at malubha pa ang kalagayan. Dahil nabunyag na ang kanyang kinalalagyan, lumipat si Emma sa isa pang gusali. Nang makarinig ng galaw, mabilis na pinatay ni Bas ang kanyang radyo. Baz. Tuso at oportunista, nagawa niyang i-ambush ito at ibagsak sa sahig. Kumapit si Emma sa kanyang ilong at nasugatan siya. Habang tumaatayo si Baz upang tingnan ang sugat, agad namang nakapulot si Emma ng kahoy at bumanti ng hampas. Tinakot siya ni Baz at tinutusang huwag gumalaw. Pero sa halip na sumunod, sinadya siyang inasal ni Emma. Tinawag niya itong tuwag dahil natatakot lumaban sa isang babae. Dahil sa yabang, itinapon ni Baz ang kanyang baril at piniling makipaglaban ng malapitan. Sinamantala iyon ni Emma, dinampot niya ang baril at naghanda ng umalis. Ngunit paglabas niya, nakaabang na si Bosman at nakatutok ang baril sa kanya. Isang pindot lang ng gatilyo, tapos na siya. Sa sitwasyong iyon, wala talagang kalamangan si Emma. Pero nanaig ang kayabangan ni Bosman. Gusto niyang subukan kung sino ang mas mabilis bumunot ng baril. Ibinaba niya ang sniper rifle at lumipat sa handgun. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, nanatiling kalmado si Emma. Sabay silang nagpaputok. Mabilis na umiwas si Emma at nakaiwas sa fatal na tama. Si Bosman, hindi naging dalawang kaswerte. Tinamaan siya sa dibdib. Sa huli, binayaran ni Bosman ang kanyang pagmamaliit kay Emma sa sariling buhay niya. Sa tulong ng pagsasanay sa kanya ng kanyang ama at ng kanyang pambihirang tapang, nalabanan ni Emma ang buong grupo. Kitang-kita ang kanyang pagbabago. Noong una, pinipigilan pa niya ang sarili. Gusto lang niyang makaligtas at magmakaawa para mabuhay. Pero nang wala na siyang ibang pagpipilian, pinili niyang lumaban ng buong buo. Ang bawat dalaw niya ay hindi dahil sa kagustuhang manakit, kundi dahil yun na lang ang natitirang paraan para mabuhay. At dito na mga lods, nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa panunood.